Anong mararamdaman nyo kapag meron hong kaibigan kayo na nangako sa inyo ng isang bagay, tapos parang feeling nyo, parang imposible namang mangyari? Anong maiisip nyo? Anong mararamdaman nyo kapag meron kayong mahal sa buhay, tapos merong pinangako sa inyo, and that promise seems to be impossible? Yun yung gusto kong pag-usapan sa araw po na to, patungkol ko sa pananampalataya, sa faith. Ano ho yung matutulong ng faith sa atin when there is a promise that seems to be impossible? Faith is actually our tool for us to claim what is impossible. Pag-usapan ho natin yung kwento po ni Sarah in Hebrews chapter 11 verses 11 to 12. Ito yung kwento na to na kung saan may pangako ang Diyos sa kanya in Genesis. At in Hebrews, sinabi ho dito na dahil sa pananampalataya, natanggap nila kung ano yung mukhang imposible. At dahil sa pananampalataya, meron na daw po silang natanggap at nakuha nila kung ano yung imposible. Yun yung gusto kong pag-usapan natin sa araw po na to. Anong mararamdaman nyo, isipin nyo kapag may mga taong nangako sa inyo mukhang imposible? Marahil nagkakaroon tayo ng doubt. Marahil hindi tayo naniniwala. O marahil, dahil mukhang imposible, tayo na rin minsan yung gumagawa ng kaparaanan upang ma-fulfill yung promise na yun. Alam niyo, ganun yung ginawa ni Sarah. Dahil mukhang imposible yung pangako ng Diyos sa kanila, si Sarah na yung gumawa ng kaparaanan para ma-fulfill yung promise. Pero hindi ho ganun ang buhay. Ang buhay ho natin, kung meron kang pananampalataya, according to this verse, kung meron kang faith, yun ho yung panghahawakan mo para makuha mo kung ano yung imposible. Para ma-fulfill yung imposible. Dalawa ho yung imposible na pinangako ng Diyos kay Sarah at kay Abraham. Ano ho yun? Context, si Abraham 100, si Sarah 90, tapos si Sarah baog, barren. Ano yung dalawang imposibleng pinangako ng Diyos sa kanila? Unang-una, magkakaanak sila. So una, napaka-imposible na magkaanak sila dahil nga matanda na at barren. So yun pa lang po, parang anong gagawin natin? Imposible. Ngunit hindi doon natapos ang pangako ng Diyos. Para mapatunayan na totoo at tama yung pangako ng Diyos, dinagdagan pa ng Lord. Ang sabi niya, tingin ka sa langit. Kung gano'ng kadami yung bituin, gano'ng kadami magiging anak mo. At yung mga pinuno ng mga bayan, manggagaling sa inyo. Mukhang imposible, pero tinupad ng Diyos. Hindi dahil magaling si Sarah at si Abraham, hindi dahil matalino sila, hindi dahil mabait sila, ngunit dahil faithful ang Lord sa pangako. Ngunit, yung pananampalataya nila ang ginamit ng Lord upang ma-fulfill yung promise. In Genesis chapter 21, verses 1 to 7, ang Panginoong Diyos ay mapagpala kay Sarah, and the Lord did what Sarah had been promised. And Sarah became pregnant and bore a son to Abraham at his very own age. Nanganak po si Sarah. Nanganak si Sarah hindi dahil sumunod. Nanganak si Sarah dahil sa kanyang pananampalataya at tinanggap niya yung promise ng Lord. Ngayong araw po na to, meron nung nanonood dito sa atin na alam nyo na merong pangako ang Diyos sa inyo na mukhang imposible. At alam nyo na merong kayong pinangahawakang isang bagay na mukhang imposible. Ang challenge ko po sa bawat isa sa atin ngayong araw na to, panghawakan nyo po yung pangako. Panghawakan nyo yung pananampalataya. Dahil yung pananampalataya po na meron po kayo, yan po yung magiging tulay upang makamit nyo yung pangako na imposible. Join us today po sa pag-aaral ng salita ng Diyos in Genesis and in Hebrews sa buhay po ni Sarah, that faith is our tool to receive and claim the impossible. Join us today, and thank you so much sa pagsama niyo po. Kung kayo po ay pinagpala ng message na ito, sana po ay i-share niyo po sa inyo po mga pamilya. Thank you so much for joining and have a blessed day.